masyadong maepal at sip-sip at mapagkunwari, mapagsamantala. Itong si Rapi Tulfo. Unang punto, binanatan niya sa hearing sa Senado ang NBI na nirepresenta ng kuya ng aking barkada na si Rira Malyari. Binanatan niya rin ang PNP, Philippine National Police. Binanatan pa pati PAOK. Ang pagbanat niya dito ay sapagkat hindi man lang napapatigil nila ang sugal ni Bong Pineda at saka ni Bernos doon sa Region 1. Si Bernos, BBM yun, di ba? Ugag talaga to si Tulfo. Alam mo bakit? Sabi niya, mali. Alam niyo ba kung sino? Lahat ng mga walang sumagot. Kahit na si kapatid ni Rira Malyari, si Palmer Malyari, hindi rin sumagot. Hindi in-identify. Ang katwiran lang ni Palmer Malyari ay nag-a-apply pa sila ng search warrant, baka ayun na ma-burn out ang kanilang subject matter patungkol sa Region 3 and Region 4 na mga isabong. Biro mo may isabong pa pala ngayon. Akala ko na nakulong na si Atong, nagtatakbo na si Atong, wala nang isabong. Meron pala si Bong Pineda. So, ibig sabihin, may isa akong alam diyan sa Mandaluyong na dati si Atong Anging Arena ang magmamayari ng tatakbo, papatayo niyan, ay pinalitan ni Bong Pineda. Ibig sabihin, may kakutsabahan ba si Bong Pineda at saka si Atong Ang? Nang lahat ng mga pasugalan ni Atong Ang, pinapatakbo na ni Bong Pineda. Tapos, tinanong ni Rapi Tulfo itong NBI, ulitin ko si Palmer Malyari ang representante ng NBI, ay hindi man lang sinabi kung sino. Tapos, tinanong din ang taga Philippine National Police, wala rin binanggit kung sino. Hindi nila kilala si Bong Pineda. Si Bernos hindi nila kilala. Ganon din ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime. Ano ba yung klaseng PAOK? Mabuti pa nung nandun pa si Gilbert Cruz, General Gilbert Cruz, ay marami ang accomplishments. Napasintensyahan si Alice Go at iba pa. Ngayon, talo pa sila ni Rafi Tulfo. Kasi bakit? Sinabi, talo ko pa kayo. Yung barbero ko, alam. Hoy! Maraming mga Pilipinong niloko mo, Mr. Rafi Tulfo. Nagkunwari ka pa. Ang unang tanong ko, Bernard Magtibay, magandang gabi po. Ang unang tanong ko sa iyo, Rafi Tulfo, bakit meron kang barbero na nagbibigay sa iyo ng info or tip kung sino ang boss ng isabong sa Central Luzon saka Southern Tagalog? Bakit? Ladies and gentlemen, ang hirap kumuha ng impormasyon. The only way na makakuha ka ng impormasyon kung may tao ka sa loob. Anong ibig sabihin? O di kaya kaibigan, makakuha ka rin ng impormasyon kung kaibigan mo ang nagpapasugal. Ladies and gentlemen, sinumbong na po sa akin ng aking kaibigan na si Jaime Aquino na sa Pangasinan, nangungulikta po ng lahat ng illegal itong magkakapatid na Tulfo. So, diyan sa Pampanga, si General Maranan tanungin natin na dati naka-assign dyan. Alam niya na si Bong Pineda ay nagpapatakbo ng lahat ng klaseng sugal. May STL, may isabong. At meron na ngayong Royce Hotel. Diyan nagkakasino para legal ang lahat. Pero, andyan din si Tulfo din, may kolektor din siya nagpapaikot. Kaya yan ang dahilan, alam mo kasi ikaw may kolektor ka Siguro hindi lang nagbibigay ng tamang koleksyon sa'yo kaya binanatan mo. Ang kapatid mong si Erwin, kunwari, walang alam. Nagkunwari, drama pa kayo magkakapatid. Iyan po ang resulta na kapag dalawang magkapatid senador nagkukutsabahan. Dapat hindi nyo binoto yun Pero anyway, inaantay ko ng waranto ko laban kay
Erwin Tulfo, baka manalo naman ako doon. Kasi mapatunayan ko talaga na may US passport siya. 4 na beses siya binigyan ng US passport. Grabe ka, no? Pangalawa, ito pa, binanatan pa niya yung Meta, yung Facebook. Bakit mo babanatan? Kasi daw, nag-report na daw siya na may isang fake news na pinapatanggal at bakit hanggang ngayon na nag-uusap tayo, hindi pa rin pinatanggal. Bakit? Isa lang ang rason. Nakita ng Facebook na hindi fake news. Ano yun? Ito po yung yung screenshot hango mula sa video na hawak nila ni Dean Chase at saka ni Mr. Tubig, na kung saan ito yung video na nagpapuwit si BBM at nagpabanat si Lisa sa ibang lalaki. At kasama rin sa video na yan, magkasama sila, mag-asawa dyan, na nagpatira sa isang lalaki. At kasama din dyan yung toter ba yung tawag doon na naghihitit si BBM. Ang reklamo niya, pinagalitan, minura niya ang Meta, yung representative ng Facebook sa Senate hearing. Bakit hindi niya pinatanggal? Ang beses ko na report na fake news yan. Tarantado ka talaga, Rapi Tulfo. Paano mo nasabi na fake news yan? Bakit? Hindi ka ba nagtanong sarili mo, bakit hindi inalis ng Facebook? Oh. Pero bago lahat yan, ipakita ko na hindi pa rin inalis ng Facebook. Pero bago lahat yan, pakinggan muna natin ang epal ni Rapi Tulfo. Una mag-epal muna, pakita natin ang kaepala niya dito sa Isabong. Ito po yung kaepala niya sa Isabong. May koleksyon ka dyan, kaya alam mo yan. Nagpapadagdag ka lang ng siguro naliitan ka sa binibigay ni Bong Pineda. O ito, pag titingnan natin. Huli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Ang nagpapatakbo sa malalaking online sabong operation sa bansa. Kaya nanggagalaiti si Senador Rapi Tulfo sa DICT at NBI dahil hindi raw sila kumikibo tungkol dito. Yan ang agenda report ni Hannah T. CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Ha? Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Ito ang mainit na Bakit inutil? Sige nga. Analisahin natin, mga kababayan ko. panaway ni Senator Rafi Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno pagdating sa usapang online sabong. Ibinunyag kasi ni Tulfo ang isang tila live stream ng sabong na anyay kingpin ang may pakana nito sa kabila ng pagiging iligal ng online cockfighting sa Pilipinas. Sabi ng kanyang kapatid na si Senator Erwin, talamak pa rin ang online sabong sa ilang bahagi ng Luzon at politiko pa raw ang nagpapatakbo nito. Tanong nila, saan daw napupunta ang intelligence funds ng mga ahensya kagaya ng PNP na nasa bilyones na umano? Paglilinaw ng PNP, mula pa July 2022, higit 7,100 platforms na raw ang napablock ng kanilang internet service providers sa 7,814 platforms na kanilang minomonitor. Nire-refer din daw nila sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga issue na ito. Puro raw kasi maliliit o gerila na online sabongero ang nahuhuli, hindi ang malalaking boss nito. Tinimbi na rin sa inyo, tinimbi sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Why? Mr. Chair, Kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo. Kayo sa PNP, meron pa nga dyan, nagtutungay sila ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at Bakit? Senador ka, bakit di ka gumawa ng batas sa maayos? Kupal ka talaga. sa TODA, ng mga tricycle driver, hinuhuli nyo. Pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Nangako ang CICC na ite-take down nila ang site pero anila, hindi ito ang first time na ginawa nila ito. Gumagawa raw kasi ng panibagong website ang nasabing illegal online sabong platform. Hindi nag-atubiling pangalanan ni Tulfo ang mga umano'y kingpin ng online sabong sa mga bahagi ng Luzon. Sa Region 3 at 4A, isang Pineda raw ang kingpin dito. Isang Pineda. Samantalang sa Kunwari ka pa isang Pineda, kilala mo na si Bong Pineda yun eh.
Grabe ka. Kilala mo yan buo, bakit sabi mo isang Pineda lang? Tapos Bernos, kilala mo lahat yan eh. Cordillera Administrative Region, isang may Bernos na apelido ang lumitaw. Buti pa yung barbero ko, walang Intel fans, alam. Bakit? Bakit? Bakit alam ng barbero mo? Dahil ang barbero mo, yan ang kolektor doon. Okay, tanong natin kay Jaime Aquino. Jaime Aquino, ano ba, bakit alam ng barbero ni Rapi Tulfo na meron palang mga pasugalan na isabong, STL, lahat-lahat na. Diyan sa Pangasinan, sa Northern Luzon, tsaka Central Luzon, tsaka Region 4. Yun, lalaki na Intel fans yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Pero itong dalawa, even while Kahit siguro. Alam mo naman yan. Nagbibigay ng pera yan. At saka pumapatay ng tao yan. we speak, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang live feed ng East Sabong. Itong kay Bernos at sa Pineda. Hindi nyo kayang hulihin dahil they're very powerful. Tama ba ako, PNP, o tama ako talaga? Bakit hindi ka mag-privilege speech? Ha? Mag-privilege speech ka, kumpletuhin yung pangalan. At alam mo naman yan, bakit hindi nila kaya hulihin? Hindi nyo kaya si Pineda. Bakit? Nadulas Bong. Hindi mo kaya si Bong nadulas. Hindi nyo kaya si Bernos. Oh. Dati nang may lumilitaw na pangalan na Pineda sa usaping sabong. Ayon sa mga report, dati nang pinangalanan ni bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang si Pineda bilang isa sa mga nasa likod ng small town lottery operators na kumokontrol umano sa mga operasyon nito sa humigit kumulang 11 probinsya. Hinamon ni Tulfo ang mga ahensya na gumalaw at huwag magpa-impluensya sa malalaking tao. Tuloy-tuloy naman ang law enforcement actions ng PNP pagdating sa illegal Pare pa kayo tuloy-tuloy ng law enforcement actions. Ha? Palmer! Pare! Sumbong kita kay Rira. gambling. Higit 200 individual na raw ang naaresto habang nasa halos 128 million pesos na raw ang gambling money at paraphernalia ang nasamsam nila noong 2025. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatili So ayan ha. Kupal talaga to si Epal na Tulfo. Nadulas. Nabagay niya buong Pineda. Buong kanana. Sabi ng mga kamsat ko, buong kanana. Naimbag rabi mga kamsat ko. Oh. Paano ngayon yan? Mga kabalin. Oh, paano ito? Nanuburi mo. Tulfo. Nadulas ka. Ay, naku, Tulfo ko talaga. O ito naman, ang isa naman, yung sinasabi niya, pinagalitan niya kasi fake news daw. Sabihin natin kung fake news. Nag-waiting to ha. Fake news ba? O batang tingnan natin ang kanya, nagreklamo niya fake news ko no. Yung nakita niyo kay yang sa video ng galing ng gumaganon si BBM mo, may litrato na naghihitit ng cocaine at saka nagpapuwit. Bakla pa rin si BBM eh. Fake news na yun? Fake news ba yun? Fake news yun kung si BBM magsabi, sabihin niya kung siya yun o hindi. Hanggang ngayon po, Rapi Tulfo, wala pang inamin, wala pang sinabi si BBM na hindi siya yun. Si Lisa, wala pang sinabi na hindi sila yun. So kung wala sila sinabi na hindi sila yun, hindi mo masabi na fake news yun. Bobo ka ba? Pakinggan natin yung pinagalitan niya mga tagakwan. Ang tagakwan, dinamay pa si Robin. Pinagalitan niya yung taga Meta o Facebook, official ng Facebook sa Pilipinas. Si Mr. Mustafa. Tingnan natin. Sige, taga Malaysia siguro ito. Yan. Ay ang sinabon ni Senador Rafi Tulfo, nakatikim din ang Meta Philippines dahil naman sa paglagana pa rin
ng fake news sa Facebook. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, uminit na agad ang ulo ni Senador Raffy Tulfo Yeah, sa pakinggan mo kanyang bakit pagtatanong kay Bernie Mustafa na siyang head ng public policy ng Meta Philippines. What do I have to do to prove to you that those posts are all fake news? What do I have to do? Simply reporting to us, sir. I did report it to you. I reported it to you several times for so many weeks already, for crying out loud. well, Yes. But you never did anything. We followed the process in terms of Sir, do you understand English? Ang tinutukoy ni Senador Raffy ay isang post sa Facebook na nagsasaad ng kanya umanong pahayag laban sa dating Pangulo na siyang ugat ng bulok na sistema sa Pilipinas. Nereport na raw niya ng ilang beses sa Meta na fake news ito at wala siyang sinasabing ganitong akusasyon at dapat matanggal pero walang nangyari, ilang linggo na ang lumipas. nagtataka ka ba, Raffy Tulfo, kung bakit itinanggal? Kasi totoo yan, hindi in fake news. Hindi pwede mag-desisyon ng Meta Philippines. Dadaan pa sa Meta United States of America. Sabi naman ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng komite, maging siya at mga kasamahan sa minorya ay ginawan ng fake news sa Facebook. Our Senate President, Vicente Soto III, Ruben, wag ka na makialam dyan. attacks. It is being used against us, sir. Lalong nagpainit sa Yan, ulo no? ni Senador Yan daw, fake news daw yan. Fake news ba yan? Kung fake news bakit hindi tinanggal yung original? Raffy ang isang post ng pag-atake kay PBBM na malinaw naman anyang fake news. Malinaw! Paano mo sabi malinaw fake news yan? Hindi fake news yan. Gago. Pero nananatili pa rin sa kanilang platform. The president is Yan being o, hindi fake news yan. Hindi nga nagsabi, hindi nga dinison, hindi nga tinanggi ni BBM yan eh. O naghitit ng cocaine. O at saka katatapos lang magtsupa disrespected here. Disrespected. Bakit disrespected? allow me, Mr. Chairperson. For this particular content, I think it's already been in process. In process. O, In process. siyempre, ganun ni siyempre, in process. Hindi naman siya magdesisyon. Gago ka, magagalit ka. of Why not take it down immediately? No, hindi pwede. Yung sabi mo, hindi immediately. Dami mong fake news na ginagawa mo rin. Again, it has That's bullshit. stages, but we are in the process Wala kang karapatan sigawan yung taga-Meta Facebook, ha? of No, addressing this no, it's being confidential. Mahirap sa'yo. Wala kang pruwiba na fake news yan, Rapi. Wala kang pruwiba na fake news yan. No, I'm not gonna buy it, Mr. Mustafa. Mhm. You Ganun know ba, for a fact that that's a lie. That's fake news. That's a lie. Hindi yan lie. Hindi yan fake news. Anong katibayan mo na lie yan na fake news? Why would the president of the Republic of the Philippines be disrespected? Ha? With disrespected. Siya yung gumawa niyan eh. Litrato lang yan. Hindi yung caricature kagaya kay sa China na ginawa ni Jay Tariela na lagyan ng sungay. It's like this, and you allow it, Okay. and everybody knows that's a lie. Ha? No! We know, And you know we know that's a it lie. is not a lie. We know it is not a lie. We know it is not a lie. I'm sorry. But you said there's a process before this will be taken down. Well, shit! Bullshit mo, Rapi Tulfo. Shame Huwag nyo on na you. iboto to. Nakahinga naman ng maluwag si Senator Raffy nang hingin na ng Meta ang link ng nasabing post para ma-take down na ito ng Meta. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga taga-Meta Philippines sa lumabas niyang inis sa mabagal na aksyon sa fake news sa FB. Umaasa naman si Senator Padilla sa mabilis na aksyon ng Meta sa fake news na dahilan Hindi po yan fake news ha. Ito, pakinggan natin ang original na nag-post niyan na si Mr. Dean Chase, law practitioner sa Canada, sa California. Pakinggan natin. Ito yung pinanggalingan ng post na yun eh.
Pakinggan natin si Mr. Scan, si Mr. Dean Chase. Oh, Mr. Ogie Diaz, Yan. may tanong ako sa iyo, yung mukha mong parang tuhod. Ano bang karapatan mo na para sabihin deepfake or AI generated yung nirelease namin ni Mr. T? Sino ka ba? At ano ka ba? Ano bang credentials mo? Do you specialize in digital manipulation? Do you have a credential for forensic document examiner? Kasi kung meron, by all means, pwede mo sabihin deepfake yun or AI generated. Pero wala eh. Wala kang credential na ganun. Wala kang karapatan na sabihin na deepfake yun. Kasi wala kang credentials to say such things. However, ako meron. Meron akong credential as a forensic document examiner kasi yan ang trabaho ko dito. Sa isang bangko at a law firm. I'm a forensic document examiner dito. Yan ang trabaho ko dito sa Amerika. Alam nyo ba kung gaano kadilim yung video na yon, yung original? It was not AI generated nor manipulated. No. In-enhance namin yon para makita ang pagmumukha ng adik yung presidente. Kaya wala kang karapatan na sabihin deepfake yun kasi wala kang credentials. Ano ka ba? Hindi yan pwedeng magngangaw-ngaw ka lang na sasabihin mo na deepfake yun porket nakita mo ang still images ng video at saka yung video mismo. Wala kang karapatan. Ay, oo, deepfake to kasi wala kang karapatan. Wala kang credential. Yan, tama Okay? ka. Tama ka. Hindi yan pwedeng magngangaw ka lang. Kaya nga, sinasabi namin, nakasuhan na kami para malaman ng buong tao kung totoo ba yun o hindi. Ilang beses na namin yung hinahamon. May ginawa bang administrasyon? Wala, di ba? Kasi alam nating lahat kung bakit wala silang imik sa nirelease namin na video. Again, wala kang karapatan, Mr. Ogie Diaz. Kasi again, wala kang credential. Wala kang karapatan. Example ha, Pati si Hugo Diaz may nakita ka tao, may bukol. Di mo pwede sabihin, uy, cancer yan. Kasi nakita mo, ayun, may bukol. Di pwede. Paano mo napalabas tuloy ng mga bubo kayo, Hugo Diaz, ha? Pati si Rapi Tulfo. malalaman kung malignant o binanyang bukol na yan? Hindi ka naman doktor. You have to run tests for you to be able to find out that that bukol is malignant or benign. Tapos kailangan may credential ka na sabihin na cancer yon. Pareha din yan sa pag-determine na AI generated ba or manipulated ba yung video na nirelease namin. Okay? You're trying too hard to stay relevant. Oh my God. Oh, Mr. Ogie Diaz, may tanong ako sa iyo, yung mukha mo. Okay, tingnan natin ang ibang ang ilang mga post ni yan ang hamon nila. The truth, why they won't fight back. Ayaw lumaban ni, like, ayaw kumaso ni BBM. Beyond the scandal. Why Malacanang there's not so Dean Chase? The Dean Chase video is in just another scandal. It's a massive revelation that puts Malacanang in a corner. I see their silence not as a sign of innocence, but as a calculated, desperate survival tactic. They have to ignore it or label it as fake news because their hands are tied. If they were truly innocent, they would have filed a case for civil libel or defamation the moment that video stopped, but they won't. Why? Because the moment they bring Dean Chase to court, they open the door to the truth defense. In a courtroom, Dean Chase would have the legal right to present the video as evidence and demand a forensic audit of the footage. If the palace files a case and Dean Chase proves that video is real, it's game over for the presidency by pretending it doesn't exist. They aren't ignoring a lie. They kanyang itong palabas ko Pipiluto ng Malacanang ito ulitin ko lang Okay, Maharlika ito
O yan, litsura lang nakita niyo. Hindi natin ano, yan pa, o. Yan, si Maharlika yan. Hanggang diyan lang. Hindi ko na ilalabas kung paano pa. At least nakita ninyo. The fact na hindi yan natatanggal ng Facebook sa US ay nagpapatunay lamang na hindi napatunayan na fake. Ganun lamang po kasimple yan. So, okay. So, ganun yan ang ating pag-usapan sa ngayon. At least, pwede na siguro tayo umalis. Oh, ano ba? Ulitin ko lang, si Rapi Tulfo po ay nag-epal na naman. Kilala niya pala kung sino yung mga Panginoon ng isabong. Si Bong Pineda at saka si Birnos. Sino ba yung Birnos na? Hindi ko kilala yung first name. Sa CAR naman siya, Cordillera Administrative Region. Si Bong Pineda naman, 2, Region 3 at Region 4A. At wala daw nagawa mga ano. Bakit? Ikaw, bakit alam mo? Kasi may connection ka doon. Alam mo, kilala mo sila. At alam mo na tumatakbo. At hindi naman natitigil kasi nagbibigay ng lingguhan sa iyo, Rapi Tulfo. Okay? Yan ang sabi sa akin ng source ko. Tapos sa Meta naman, hindi naman sabi mo hindi totoo. No. Kung hindi totoo yun, hindi naman fake news yan. Wala ka namang ebidensya na fake news. May fake news lang ngayon. Kung isasabihin ni BBM, hindi ako yun. Hanggang ngayon, walang sinabi si BBM na hindi ako yun. So hanggang dyan lang po tayo, mga giliw ko tagapakinig. Ay maraming salamat po. At magtatawag na lang ako, si BBS Las Vegas. Anong nangyari? Nawala. O ito, nagbumalik na ako. The Lamabaktad, kay Kumaro, Drill Heaven Hell, Idol Tulfo, Bimban to the Max. Okay, Eduardo Gomez, si Tulfo, gusto special. Alan Felix, loko-loko yan si Tulfo. Si Socorro Luceño, o naman, bakit hindi magalit? Kung ano ang unang walang pinupost sa SOCMED. Camilo Alagdon, na dapat talaga sir, alisin na si mga Tulfo sa nagpapayaman lang sila sa diyan na si Eric, sabi ni Cayetano, wag daw bastusin ang leader ng ibang bansa. Ang tanong, bakit hindi niya sinabi yan sa bakit hindi niya sinabi? Di ba? So, Andes, magnanakaw naman talaga yung mga Tulfo. Yung budget ng mga kapatid nila sa DOT na si Wanda Teo, sila ang magkakapatid na nakinabang. Tapos Bernard Magtibay, bakit pa yung online casino hindi nila mapapigil? Yung nga. Bakit tahimik si Rapi Tulfo sa flood control scandal? Bakit? Kasi meron siyang kinukuha dyan. Ang anak niya si Ralph Wendell Tulfo, grabing kinita dyan. Umiinom pa yan sa Omnia Bar sa California. Nagbabayad 6.7 million pesos. Makainom lang ng malaking wine. Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang paki-share, paki-like, paki-subscribe kung hindi pa nakasubscribe, at paki-invite sa inyong mga kaibigan na sumali po sa atin. So, si Maria Victoria Sanchez, magandang gabi po. Yes, nakawik na po sir. Tapos na po bakasyon nyo, wala po yung Tulfo corrupt din. Salamat po. At saka mag-membed din kayo po sa aking channel, please lang. At saka magpadala rin po kayo sa akin ng tinatawag na super sticker. At saka yung mga follower sa Facebook, paki-like din po. Okay, salamat po sa inyong lahat. At may isa pa pala akong channel sa YouTube, ay paki-like din po itong Toto Kausing, Dr. Toto Kausing. Ano ba yung ko? View on YouTube. Ito. Toto Kausing lang ang mayakan ko. Ang pangalan ng isang channel ko sa Facebook. Maraming salamat po. Maraming salamat.